Maraming kumalat na alamat sa Pilipinas tungkol sa mga karne ng tao bilang handa sa pista, birthday o binyag. Hindi ito normal na nangyayari at madalas ay ginagamit bilang moral warning, propaganda o kwentong bayan lang para takutin ang mga tao sa panahon ng kagutuman, giyera o epidemya. Sa timog na bahagi ng Kabisayaan, may maliit na bayan na noong panahon ng mga Kastila ay tinawag na San Vicente. Tahimik iyon, palayan, talahiban, at iilang lumang bahay na gawa sa kahoy. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng bayan, may kwentong ipinagbawal ng pag-usapan sa loob ng higit isang siglo. Bata pa ako noon, siguro mga 7 o 8 taon. Doon kami sa lumang bahay ni Lola sa probinsya. Bahay na kahoy, isang maliwanag na lampara sa gitna ng sala. Sa labas, madilim na kalsada at talahiban. Sa loob naman, kami ng mga pinsan ko, nakahilera sa banig habang si Lola nakaupo sa lumang silya, hawak ang abaniko. "Lola, kwento ka naman po," sigaw ng pinsan kong si John John. "Yung nakakatakot, yung may dugo." "Uy, wag po yung sobrang nakakatakot ha, Lola," sabi ko naman. Pero sa totoo lang, gusto ko rin. Natawa lang si Lola. Ang sabi niya, ang ikukwento daw niya ay tungkol sa isang nanay na mas pinahalagahan pa ang pista at ang mga sasabihin ng ibang tao kaysa sa sarili niyang anak. Hindi pa man nag-uumpisa ang kwento ni Lola noon nang biglang umihip ang hangin sa bintana. Tapos ang kurtina ay nilipad ng hangin. Kaya napasigaw na kami agad ng mga pinsan ko. Alam niyo naman po, Sir Cab, kapag bata magugulatin talaga. Pero nung sinimulan na po ni Lola ang kwento, mas naging seryoso na kami sa pakikinig kahit natatakot na. Ayon po kay Lola, noong bata pa daw po siya, iba pa ang itsura ng baryo namin. Hindi pa sementado ang kalsada, halos puro putik pa ang daan. At halos lahat ng bahay gawa pa sa kahoy at pawid. Ang tawag pa noon sa lugar, sabi niya, ay San Vicente, bago pa pumasok ang mga bagong subdivision at bago pa nausog o naurong ang sementeryo namin. Sabi pa ni Lola, sa gitna ng San Vicente, may isang maliit na kapilya. Doon ginaganap ang pista taon-taon. Pista ni San Vicente Ferrer. Kahit mahirap ang mga tao, hinding-hindi raw pwedeng walang handa. Kapag pista, sabi ni Lola, parang nawawala ang problema ng mga tao. Kahit nagugutom buong taon, basta sa araw na yon, may pagkain, may alak, may tugtog. Pero minsan, pag sobra, hindi na rin maganda. Doon daw nakilala sa baryo si Aling Lita. Si Aling Lita daw ay maliit na babae, morena. Laging nakapusod ang buhok at kilala sa buong baryo na magaling magluto. May 3 siyang anak. Si Nena ang panganay, 9 na taong gulang. Si Dodong, 7 taong gulang, palaging tumatakbo sa kalsada na may dalang tansan. At si Baby Lina, 2 taong gulang na madalas daw karga-karga ni Lita. Ang asawa ni Lita, si Mang Ben, sumama raw sa Maynila para magtrabaho sa construction. Ilang buwan na ang lumipas, wala pa ring malinaw na balita kung kailan uuwi. Kaya si Lita, kwento ni Lola, mag-isa niya binubuhay ang 3 anak.
Nangungontrata siya ng labada sa kapitbahay, nagluluto ng kakanin at itinitinda sa palengke. Kahit nahihirapan, ay tinitiis niya para sa kanyang mga anak. Hanggang dumating ang taon na yon, yung pistang never nilang makakalimutan. Taon daw yun na may matinding tag-ulan. Nalubog ang palayan, nasira ang taniman, kaya halos lahat sa baryo, kapos sa bigas at ulam, may mga araw din na lugaw lang ang kinakain. Pero alam mo naman ang tradisyon, pista o hindi, hindi pwedeng walang handa. Kaya yung iba sa baryo na nakakaangat, sabi ni Lola, nagbenta ng manok, kalabaw kung ano-ano. Wag lang mapahiya, kasi sa isip nila, pag walang handa, parang wala kang pananampalataya. Si Aling Lita walang manok, walang baboy, walang ulam kahit ano. Isang gabi raw bago ang pista, narinig daw si Lita ng kapitbahay, umiiyak sa kusina. Panginoon, San Vicente, ano man lang po, ayokong mapahiya, ayokong magutom ang mga anak ko. Kahit ano, kahit ano. Narinig daw siya ng kumarin niyang si Aling Sion, pero hindi na ito naglakas loob bumasok. Sa baryo, normal lang daw ang umiiyak sa kusina, sanay na sila sa gutom. Pero nung gabing yon, sabi ni Lola, may kakaiba daw. Pagdaan daw niya sa gilid ng bahay ni Lita, narinig daw niyang may kausap, pero wala naman siyang kasama. Bata pa daw si Lola noon, siguro mga nasa 10 taon pa lang daw siya noon. Dumungaw siya sa butas ng bakod. At sa liwanag ng maliit na lampara sa loob, nakita niya si Aling Lita na nakaluhod. Nakaharap sa altar na may munting rebulto ni San Vicente. Pero ang boses ni Aling Lita, parang may kausap na hindi niya nakikita. Kunin mo, basta wag mo lang gutumin ang mga anak ko. Basta sa pista, may makakain sila. May makakain kami lahat, sabi ni Aling Lita. Pero hindi daw inintindi ni Lola noon dahil nga bata pa siya. Umuwi na lang siya sa kanila. Pero ngayong matanda na siya, nung ikinukwento niya sa amin, yun ang puntong humina ang boses niya. Doon siguro nag-umpisa ang sumpa, bulong ni Lola. Kinabukasan, araw ng pista. Maaga pa lang, nagkakantahan na sa kapilya. May banderita sa kalsada. May mga batang naghahabulan. Pero karamihan sa amin noon, sabi ni Lola, kanina tuyo lang ang handa. Yung iba, lugaw lang talaga. Si Aling Lita hindi lumabas ng bahay ng umaga. Sarado ang bintana. Walang usok sa kusina. Naawa na raw ang mga kapitbahay. Siguro nahihiya, walang maihain, sabi ng iba. Pero bandang tanghali, nagulat ang halos buong kanto nila. Biglang bumukas ang pinto ni Aling Lita. Lumabas siya, pawis na pawis, pero nakangiti. Mga kumare, dumaan kayo mamaya, sigaw niya. May niluto akong estofado. Tumulong si San Vicente sa akin. Hindi niya ako pinabayaan. Sabay turo sa malaking kaldero sa lamesa sa loob.
Nagtaka ang mga kapitbahay. "Lita, saan ka nakakakuha ng karne?" tanong ni Aling Sion. Ngumiti lang si Lita, ngiting kakaiba. "Basta may paraan ang mga taimtim na nagdarasal," sagot niya. "Basta sa mahal na pista, may ibibigay talaga ang langit." Tinawanan lang siya. Bihira na ang mirakulo. Pero mas bihira pang ang umaamin na nangutang o nagnakaw. Kaya hinayaan na siya ng mga tao. Habang papalapit ang tanghali, dumadami na ang taong dumaan sa bahay ni Aling Lita. May ilang kumain, may ilan namang nakiusyoso lang. Sabi ni Lola, nakatikim daw siya mismo. "Hindi naman kami mayaman noon, pero naimbita kaming mga bata." Sabi niya, "Oh mga anak, tikim kayo, masarap to." Wika pa ni Lola. Naalala pa raw niya yung lasa. Malambot, medyo matamis-tamis, malinamnam na parang karne ng baka na matagal pinalambot. "Masarap la?" tanong ko. Tahimik siyang tumango. "Masarap," sabi niya. "Siguro yun ang dahilan kung bakit mas lalo kaming natakot nang malaman namin ang kasunod." Kasi habang dumadami ang kumakain sa handa ni Aling Lita, ay may napansin ang ilang matatanda. "Nasaan ang mga anak mo, Lita?" tanong ni Kapitana. "Hindi ba sila sasalo?" Napangiti daw si Aling Lita, pero may bahid ng lungkot. "Ay, napagod siguro. Nasa loob natutulog. Hayaan niyo na muna." Lumipas ang ilang oras. Dumilim lang ng kaunti ang langit na parang uulan. Pero ang tatlong bata hindi pa rin lumalabas. Bandang hapon, may isang batang lalaki na kapitbahay at kalaro ni Dodong ang pumasok sa kusina para humabol pa sa sabaw. Tumakbo ito palabas, maputla ang mukha. "Ate, may parang pa." "Anong sinasabi mo?" Sabay kurot sa kanya ng ina. "Huwag kang ganyan, nakakahiya." "Matotoo, parang paa ni baby." Halos maiyak na sigaw ng bata. Nagkagulo ang mga tao. May ilang nag-sign of the cross. May ilan na napatingin kay Aling Lita na biglang namutla. Si Kapitana mismo ang lumapit sa kaldero. Dahan-dahan niyang hinugot ang sandok. May sumamang piraso ng karne, medyo maputla at may konting balat. At doon daw, sabi ni Lola, nakita nila isang piraso ng buto na may nakadikit pang maliliit na kuko. Tahimik ang buong kusina. Walang huminga. Walang ring umiimik. Si Aling Lita nakatayo lang sa gilid. Nanginginig ang labi. Nagsisigawan ang mga tao. Ang iba, isinuka ang kinain. Ang iba, lumabas ng bahay umiiyak. Pinuntahan nila ang kwarto ng mga bata. Walang laman ang banig, walang laruan, walang katawan. Yung maliit na unan ni Baby Lina, may bahid daw na parang tuyong dugo sa gilid. Lahat kami noon, sabi ni Lola. Gusto naming maniwala na hindi totoo yung nakita namin. Baka baboy lang yun o aso. Baka guni-guni lang. Pero tumigil
Tumigil siya sandali. Tumingin sa amin isa-isa. Si Lita mismo ang sumigaw. Narinig daw nila mula sa kusina. Si Lita biglang napaluhod sa sahig, sumisigaw. Hindi ko ginusto! Hindi ko ginusto! Sabi niya, saglit lang. Sabi niya, papalitan niya. Babalik din daw sila. Babalik din daw sila kung ipaghahanda ko sa pista. Umaling-aungaw sa buong bahay ang boses niya. Ang ilan sa mga kapitbahay nagtakip ng tenga. Ang iba, lumayo na dahil sa takot. Dumating ang ilang kagawad, pati si kapitan. Pinagtulungan nilang itali si Lita kasi nagwawala na raw. Kinakalmot ang sahig, hinahanap sa ilalim ng lamesa, sa ilalim ng kalan. Nena, Dodong, Lina, anak, kain na. Habang binibitbit siya palabas, nag-iwan siya ng isang huling sigaw. Huwag kayong magalit. Hindi kayo magugutom. Di ba yun ang mahalaga? Di ba yun ang sabi niya? Hindi na kami kumibo ni John noong ikinukwento na to ni Lola. Parang ayaw pa rin namin maniwala pero parang naninikip ang dibdib ko at tumatayo balahibo ko. Kinulong daw si Lita sa lumang presinto na gawa lang sa kahoy at rehas. Umulan ng malakas kinaggabihan at namatay bigla ang ilaw. Madilim ang buong baryo. Sabi ni Lola, pinaalis daw silang mga bata sa paligid pero alam mo naman ang mga bata. Makukulit kaya sumisilip pa rin sila mula sa malayo. Naririnig ko pa noon, sabi niya. Si Lita humihikbi sa loob. Paulit-ulit. Hindi ko ginusto. Hindi ko ginusto. Niloko niya ako. Pinangakuan niya ako. Kinabukasan, wala na si Lita. Bukas ang pinto ng selda, nakalaylay ang tali. Walang bakas kung saan siya dumaan palabas ng presinto. Wala ring nakita ni Katiting na bangkay ng mga bata. Walang anak, walang ina. Ang naiwan lang, ang kaldero. Nasa isang sulok ng presinto may bahid ng tuyong sabaw. At sa ilalim nito, sabi ng matatanda, may natirang maliit na buto pero walang umamin sa nakakita. Kaya walang kaso, walang papeles. Walang pari na nagsalita ng diretso sa publiko. Dahan-dahan, tinakpan ng kahihiyan at takot ang buong baryo. Kaya ang inilabas na balita na lang ay namindod daw si Aling Lita. Pumunta kung saan hindi na nakabalik. Yung mga anak, inampun daw ng kamag-anak sa malayong bayan. Pero ang kwento sa likod ng bahay ni Aling Lita, sa tabi ng kalan. Kinain daw ng baryo ang handa na galing sa sariling laman at dugo ng isang ina. Akala namin hanggang doon na lang yun. Kwento na lang. Pero hindi eh. Sabi pa ni Lola. Marami raw gabi pagkatapos ng pista na yon. May mga naririnig sila sa paligid ng lumang bahay ni Lita na simula noon ay iniwan ng nakatiwangwang. May tunog ng kutsarang kumakaskas sa kaldero. Kahit sarado ang bahay, may amoy ng nilulutong karne. Kahit wala naman daw tao roon, may boses ng babae. Mahinang kumakanta ng lulabay.
Doon ako unang na-trauma, sabi ni Lola. Kasi minsan, dumaan ako sa tapat ng bahay niya. May bitbit akong bigas para kay inay. Biglang may kumaluskos sa loob. Tumigil si Lola sa pagkukwento sandali. Tumingin siya sa bintana na parang nandun pa rin ang lumang bahay. Narinig ko, may naghalo sa kawali. Yung tunog ng sandok sa kaldero. Klaro sa tenga ko. Tapos may boses na mahina. Anak, kain na. Mainit-init pa. Para sa inyo to. Para hindi na kayo magugutom. Parang may malamig na hangin na dumaan sa bato ko noon. Lola, tanong ko, nakita niyo po ba siya? Umiling siya. Hindi ko na hinintay, sagot niya. Tumakbo na ako pa uwi. Pero yung iba, nakita daw nila. May 2 o 3 lasing daw isang gabi. Galing sa lamay sa kabilang purok. Para raw mapabilis ang uwi. Dumaan sila sa tapat ng bahay ni Lita. Sa loob, may mahinang liwanag. Parang ilaw ng lampara. Narinig nila ang tikatik ng mantika at yung kaluskos ng kahoy na kutsara sa kaldero. Nagbibiruan pa raw sila. Uy, may nakatira na yata ulit kay Lita, sabi ng isa. Tara, baka may pulutan. Pero nung sumilip daw sila sa bintana, nanlaki ang mga mata nila. May babaeng nakatalikod sa kusina, nakatayo sa harap ng kalan, lampas balikat ang buhok, naka-duster na puti. May hinahalo sa asul na kaldero, dahan-dahan, paikot-ikot. Napansin daw ng isa, parang maliit ang mga kamay na nakapatong sa gilid ng mesa. Biglang huminto ang babae sa paghahalo. Tumahimik ang paligid. Tapos, dahan-dahang lumingon sa kanila. Pero hanggang balikat lang daw ang nakita nila. Hindi tumatama ang ulo sa liwanag. Ang naaninag lang nila, isang ngiti na napakalaki. Hindi rin nila maipaliwanag kung saan galing kasi hindi raw nila kita ang buong mukha. Narinig nila, nag-aasalita. Kumain na kayo, di ba? Masarap ba ang pista? Nang marinig daw nila yon, mabilis daw silang tumakbo hanggang kanto. Simula noon, nagpatawag ng pari. Pinabless ang bahay, pero hinayaan pa ring nakatiwangwang ang lumang bahay ni Lita hanggang sa tuluyang gumuho. Doon natapos ang mahaba-habang kwento ni Lola noong gabing yon. Tahimik kami ng mga pinsan ko. Wala ni isang makapagbiro. Ako yung unang nagsalita. Lola, totoo po ba yon? Saglit siyang natahimik. Hininaan niya ng kaunti yung sindi ng lampara. Kaya parang mas dumilim ang paligid. Hindi ko alam, sagot niya. Ang alam ko lang, may pista talagang nangyari. May nanay talagang nawala. May mga batang hindi na nakita. At may mga taong kumain ng ulam na hanggang ngayon, hindi nila sigurado kung ano talaga ang laman. Hala, Lola naman! Reklamo ni John. Halatang takot na. Pag ganyan, hindi na ko kakain sa fiesta. Tumawa si Lola. Kaya nga wag kayong masyadong sakim sa handa, sabi niya. At wag na wag niyong iisipin na nakakahiya. Kapag walang maihanda, ang mas mahalaga pa rin ay masaya kayo at buo ang pamilya niyo kahit wala o simple lang ang nakahain sa mesa. Hindi ko agad naintindihan yun noon. Bata pa ako. Pero tumatak sa isip ko ang isang tanong.
Paano kung hindi lang kwento yon? Lumipas ang maraming taon. Lumuwas ako ng Maynila at doon nag-aral. Si Lola. Dumating ang panahong kinailangan na niyang magpahinga ng tuluyan. Nang mamatay si Lola, bumalik kami sa probinsya para sa libing. At doon, parang bumalik din sa akin lahat ng kwento niya. Lalo na yung tungkol kay Aling Lita. Isang hapon, naglakad ako mag-isa. Sinubukan kong hanapin ang dating bahay ni Aling Lita, yung laging binabanggit ni Lola. Siyempre, iba na ang itsura ng baryo. May mga bagong bahay na, may bahay na hollow blocks, may sari-sari store, may tricycle sa kanto. Pero yung lumang sakop ng San Vicente, yung pinakaloob, medyo luma pa rin ang pakiramdam. May tinuro sa akin ang isa sa matatandang kapitbahay. Diyan yung dating bahay, iho. Sabi niya, sabay turo sa isang bakanteng lote na may tumutubong damo. May isang lumang puno ng aratiles. Sigurado po kayo? Tanong ko. Oo, dyan yun. Ewan ko kung naikwento na sa'yo ng lola mo, pero maraming kwento dyan noon. Laging may amoy na niluluto kahit wala namang bahay. Hahaha, tumawa lang siya. Pero ako, hindi natawa. Tumayo lang ako sa harap ng bakanteng lote. Tahimik ang paligid. Sa hangin, may konting amoy ng lumang kahoy lupa. At parang hindi ko alam kung imahinasyon lang, pero amoy estofado. Ipinikit ko ang mga mata ko. Sa isip ko, naaninag ko yung sinasabi ni Lola. Babae sa kusina, kaldero sa ibabaw ng lumang kalan, 3 batang hindi na nakita. Habang nakatayo ako ron, biglang may dumaan na 2 bata, naglalaro, nag-aagawan ng tsinelas. "Nay!" Sigaw ng isa. "Gutom na ako, may ulam ba?" May sumagot mula sa di kalayuan. "Oo anak, may niluluto ako na pang fiesta. Kakain tayo mamaya." Simpleng eksena. Normal. Pero hindi ko maiwasang hindi kilabutan. Kasi kahit ilang dekada na ang lumipas, kahit ilang beses ko nang sinabing baka kwento lang yun ni Lola, may isang parte sa akin na hindi ako sigurado. Ano ba talaga yun? Urban legend na lumakas dahil sa tsismis, gutom at takot. O kwentong binuo lang para takutin ang mga bata at na wag maging sakim sa handaan. O may tunay talagang nangyaring krimen na pinagtakpan lang para sa kahihiyan ng lugar at relihiyon hanggang sa naging alamat na lang.